Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig sa ating programa upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe sa ating channel at mag-follow sa ating FB page, mga ka-loves ko! Sa edad 35, hindi pa rin nakakapag-asawa si Nestor. Dahil abala ito sa negosyo, kaya naman nasanay ang lalaki na pinapasaya na lamang ang sarili upang ilabas ang init mula sa katawan nito. May restaurant kasi ang lalaki at dito ay ginugol ang buong panahon upang mapalago ang negosyo. Rason para mawalan ito ng oras para maganap ng babaeng pakakasalan. At ngayon, wala nang plano ang lalaki pa na mag-asawa. "Sir, may naghahanap po sa inyo." Boses mula sa pintuan. Kaya naman nahinto ang lalaki sa ginagawa niya. Napatingin nga ito sa nakapilig na pinto. Narinig ang boses ni Hilda na nasa labas ng pintuan. Nandito kasi siya ngayon sa library. Kadalasan kapag walang pasok, dito siya naglalagi. Nga lang, nainganyo siyang panoorin ang isa sa mga video na naroon sa kanyang files. Linggo iyon at walang pasok dahil binibigyan niya ng day off ang mga para naman magkaroon ng panahon sa kanilang pamilya. At kadalasan, kapag nasa bahay nila ang lalaki ay sa library ito tumatambay at ginagawa ang lahat ng nais. "Sino?" Nag-angat siya ng paningin sabay tanong. Pinatay muna ang video na pinapanood habang naroon ang lalaki. "Siya daw po si Emilia," sagot ni Hilda. Hindi niya kilala si Emilia na tinutukoy nito pero sinabi niya sa maid na puntahan at patuloyin sa sala. Tsaka niya kakausapin pagkatapos ang ginagawa sa library. Nang umalis ang maid, binalik nito ang atensyon sa pinapanood pero nawala na nga siya ng ganang ituloy pa yun. Matapos ang 15 minutes, tsaka siya lumabas ng silid upang tignan ang panauhing sinasabi ni Hilda. "Magandang umaga, Nestor. Natatandaan mo pa ba ako?" Tumayo agad ang babaeng panauhin niya mula sa sofa pagkakitang papalapit na siya. Habang nakangiti na matamis. Hindi naman siya halos kumurap sa pagkatitig ng babae upang alalahanin kung saan ito nakilala. Hindi naman siya nabigo dahil bigla itong naalala. Si Amelia ay kaklase niya nung college. Malaki nga lang ang pinagbago nito. Mukhang matanda ng ilang taon kesa sa kanya. Ang alam niya kaedad niya lamang ito marahil nakapag-asawa na nga ang babae kaya napabayaan ang sarili. Halata naman dahil may dalagita itong kasamang katabi nitong babae. Nasa tansya nga niya ay 16 years old pa lamang. Sinabi nitong hinanap nito ni Amelia dahil may kailangan ito sa kanya. Nakiusap lamang itong ipasok sa trabaho yung anak na si Cherry kahit sa restaurant o di kaya kahit nakatulong lamang. Pumayag naman siya kahit na parang ayaw ng anak nitong magpaiwan dahil marahil ay takot or hindi sanay na mawalay sa ina. Halos maiyak pa nga ito nang paalis na si Amelia. Naririnig pa niya ang usapan ng mag-ina habang sinasabi kay Cherry na magpakabait at magsipag at huwag itong matakot sa kanya dahil magkakilala sila nito. Ibinilin na lamang niya sa maid na ituro kay Cherry ang magiging silid nito at ang dapat gawin tsaka sa umakyat muli sa library. Sa muli nanood siya ng video na magpapaint na naman sa kanyang pakiramdam. Naudlot kasi kanina ang kanyang ginagawa pagdating ni Hilde. Kaya naman niya yun itutuloy. Pawisan na nga siya at talaga namang init na init ng mga oras na yun. Nang muli ay biglang may kumatok. Nawala na naman siya ng gana sa inis. Daglian niyang kinalma ang sarili at nag-ayos ng sarili bago nga binuksan ang pintuan. Bumungad sa kanya si Cherry sa labas na hiyang-hiya. Hindi niya maiwasang ito ay tignan na malagkit. Lalo na nga at naudlot siya sa kanyang ginagawa kanina. Gusto niyang ilabas ang babaeng ito ang kanyang nararamdaman.
Sir, handa na daw po yung pananghalian nyo. Nahihiya nitong sabi at hindi makatingin sa kanya. Sige, bababa na ako. Tungon niya na lang matapos nga ng matagal na pagtitig dito. Walang paalam itong tumalikod matapos ngang tumango. Tinundan pa nga niya ito ng tingin habang papalayo. Bumalik siya sa kanyang inuupuan kanina at tuluyan na ngang pinatay ang laptop tsaka siya bumaba upang mag-lunch. Nadatnan pa nga niya ang dalagitang tinuturuan ni Hilda sa mga gawaing bahay. Mataman nitong nakikinig. Naiilang pa ngang tumingin sa gawin niya nang maramdaman ang kanyang presensya. Sa ibabaw ng mesa ay meron ng nakahain. Sabayan niyo na ako, utos niya kina Hilda. Parehong napatingin sa kanya ang dalawang nagtataka. 2 taon na sa kanya si Hilda, kaya't hindi na ito naiilang katulad ni Cherry. Ngayon nga lang niya napansin na parehong maganda ang maid niya. Napilitan ng 2 maid niya na sumabay sa kanyang pagkain. Habang ini-interview niya si Cherry, may pagkamahiyain ito at madalas nauutal kapag nagsasalita. Nang matapos nga silang mag-lunch ay tinuloy ni Hilda ang pagtuturo kay Cherry. Habang siyang pinapanood ang bawat pinong galaw ng babae, mataman itong nakikinig kay Hilda pero maya-maya alanganing sumunod si Hilda. Kaya naman makyat na siyang muli. Kinabukasan, Lunes ng umaga, nadatnan niyang si Cherry na ang nagluluto ng almusal sa kusina. Seryoso ito at talagang inaantok pa at kinagulat ng maramdaman ang kanyang presensya. Sir, ipaghahain ko na po ba kayo? Tanong nito sa kanya. Sige, salamat. Naupo siya sa harapan ng mesa habang sinusundan ito ng tingin. Nagliliyab ang kanyang katawan habang ito ay pinagmamasdan. Dama niya ang pagnanais na makasama si Cherry. Ngayon lamang siya nag-interes sa isang babae. Kung dati pinagkakasya niya ang sarili sa panonood ng video, ngayon ay parang may kulang. Ngayon pa man ay sinikap niya yung baliwalain at kontrolin nga ang sarili. Sabayan mo ko, utos niya kay Cherry matapos itong maghain. Naupo ito sa kanyang harapan at takot na takot sa kanyang tumingin. Gusto bang magtrabaho sa restaurant ko? Tanong niya rito. Tumingin ang babae sa kanya, kaya nagsalubong ang mga mata nila. Mas malaki ang sweldo. Mas matutulungan mo yung mama mo. Sabi pa niya sa nahihiyang babae. Alam naman niya kung ano ang rason at bakit naroon ito dahil sa kahirapan. Okay lang po ba sir? Nandito muna ako. Baka maraming tao sa restaurant niyo eh. Nahihiya pa rin itong saad. Wala namang gaanong gawain dito. Mas kailangan ko nga ng tao sa restaurant eh. Pero sige, bukas dadalhin kita dun. Sa ngayon kasama ka muna ni Hilda. Hinitian niya ito para maging komportable sa kanya at hindi na matakot. Abot-abot nga ang kaba ni Cherry nang tumalikod ang gwapong amo. Kadalasan 10:00 ang uwi ni Nestor mula sa kanyang restaurant at pagdating nga sa bahay, matutulog na lamang dahil sa restaurant na siya kumakain ng hapunan. At sa gabing iyon, si Cherry ang nagbukas ng pintuan para sa kanya. Mas maaga yung uwi niya ngayon kesa sa nakasanayan. Basang-basa nga ang mahabang buhok ni Cherry. Halatang bagong ligo at kay bango. Pinaghalong amoy ng shampoo at sabon na kung bakit napakasarap lang hapin. Gusto niyang mapamura nang makitang basa ang manipis nitong damit. Alam niyang hindi ito tipong nang aakit dahil iwas na iwas itong tumingin sa kanya. Sadyang nakakaramdam lamang siya ng kakaiba. Tuloy, gusto niya itong baluti ng tuwalya upang hindi ito nakakaakit tignan. Basta na nga lang niya ito tinalikuran matapos makapasok sa loob ng bahay dahil pakiramdam niya makakalimot siya. Kinabukasan, pinasabihan niya kay Hilda si Cherry na isama niya ito sa restaurant. Kaya nakita niyang maaga gumayak ang babae. Mabutit nakasuot na ito ng disente, nakapantalong maong at t-shirt. Bukod pa nga doon may suot na pang ilalim. Sinabing sa restaurant nila sila mag-aalmusal. At pagdating doon, sinabing
Inihabilin niya ito kay Benji upang turuan ang mga dapat nitong gawin. Nakitaan naman niya ng kasipagan sa unang araw dahil wala nga siyang ibang ginawa kung hindi titigan ito sa monitor ng kanyang CCTV na nakapaligid nga sa buong restaurant. Kasabay nga nitong umuwi sa hapon at pagdating pa nga sa bahay ay hinayaan niya itong magpahinga. "Sir, maghahaponan po ba kayo?" tanong ni Cherry sa kanya. Pagdating ng isang gabi mula sa restaurant, napansin marahil ng dalaga na hindi siya kumain kanina bago umalis ng restaurant. Dahil abala nga siya, pang-4 na araw na itong kasama sa restaurant, kaya't nababawasan na ang pagkailang ni Cherry sa kanya. Katulad ng dati, "Hatiran mo ako sa kwarto ko." Kahit hindi nagugutom, ay utos niya kay Cherry. Napapalunok pa nga siya habang nakatitig sa mamasa-masa nitong labi. Nanunuyo ang kanyang lalamunan at gusto nga niyang sunggaban ng halik iyon. Hindi lang isang beses niya pinigilan ng sarili tuwing sila ay magkaharap. "Sige sir," pagkasabi nito, tumalikod na ito diretso sa komedor. Siya naman ay parang pinagpawisan habang nakasunod ng tingin dito. Daig pa niya ang tumakbo ng ilang kilometro at hinihingal siya sa pagpipigil. Buhay na buhay ang dugo niya ng mga sandaling iyon. Malalaki ang hakbang na tinungo niya ang kanyang silid at hinubad ang suot na long sleeve upang maging nahawaan ang kanyang pakiramdam. Nakaboxer na lamang siya at t-shirt nang kumatok si Cherry. Inutusan niya nga itong pumasok sa loob. Matapos ng buksan ng pinto ay nakita niya ang pagkailang nito sa mga mata nang mapanood ang video na kanyang plinay sa kanyang laptop. "Sir, kung may kailangan po kayo, tawagin niyo na lang po ako. Samahan mo muna ako dito sa kwarto ko," utos niya sa babae. Kaya nanlaki ang mga mata nitong napapatingin sa gawin niya. "Bakit? Hindi ka pa ba nakakapanood niyan?" Seryoso niyang tanong na tinutukoy ang naroon sa kanyang laptop. Sunod-sunod itong umiling habang nakatango at ayaw tumingin sa kanya. Lumapit sa babae at sinubukang hawakan ng mga kamay nito. Tsaka pinaupo sa gilid ng kama mismo sa harap nga ng laptop. Hinawakan niya ito sa muka at pinapanood dito ang video. Sa una, dama niya ang pagkailang ng babae pero katagalan niya napapasulyap ito sa kanya. Tila ba nanginginig ang hawak ng kamay nito. Nang matapos ay nagmamadali itong tumayo sa kinauupuan pero maagap niya itong pinigilan sa kamay. "Sir, ayoko na pong manood." "Hindi mo ba nagustuhan?" Ayoko po talaga sir." "It's okay. Ako naman ang nagsabi. Gusto mo ba gawin na lang natin?" Namimilog ang mga mata nito na puno ng curiosity. Hindi siya nakapagtimpi dahil kanina pa talaga nag-aapoy ang kanyang pakiramdam. Tinapik niya ang babae at sinimulang halikan sa labi. Tulala lamang ito habang nakatingin sa malayo habang kanyang hinahalikan. Kaya't mas tinapik niya ito na halos wala nang nakapagitan sa kanila. Sa mga sandaling ang iyon ay hibang na siya sa mga labing una niyang natikman. Lalo siyang naginit, nagliyab at nasabik hanggang sa hindi na nga niya kayang pigilan ng sarili. Wala na siyang pakialam na mga oras na yon. Ang hangad lamang niya ay magawa ang kanyang balak. Nung una, talagang ayaw ni Cherry pero habang tumatagal nga ay pumayag na rin ito at wala nang tutol. Hanggang sa nagganap na nga ang bagay na yun sa kanilang pagitan. "Sir, may sakit si Cherry. Hindi yata makakasama sa restaurant." Sa umagang yun si Hilda ang nabungaran niya sa kusina na naghanda ng kanyang almusal. Napatingin nga siya rito habang nag-iisip sa nangyari ng daang gabi. Uminom na ba siya ng gamot? Tanong niya habang nagkakape. Umiiling ito kaya't pagkatapos niyang mag-almusal ay sinilip niya ang babae sa silid. Tulog pa at inaapoy nga ng lagnat. Agad siyang nagpatawag ng doktor upang gamutin ang babae. Sabi naman ng doktor, natural na lagnat lang daw yun, kaya't painumin na lamang ng gamot. Siya na nga ang nag-asikaso sa dalagita. Tutal, siya naman ang rason kung bakit ito nagkasakit. At napagpasyahan nga niyang hindi na pumasok. Pagkatapos ng 2 araw, okay na ito dahil sa umagang yon si Cherry na ang nagluto ng kanyang almusal.
Napangiti nga siya pagkakita rito't walang kamalay-malay na nakalapit na siya. Matagal nga niya itong pinagmamasdan. Dama niya ang pag-iinit habang ito ay tinititigan nang hindi mapigilan ng sarili. Marahan siyang lumapit at niyapos ang babae. Napakabango nga nito. Sir, agad niyang pinatay ang kalan, tsaka hinila si Cherry sa kanyang silid. Sa restaurant na lang tayo mag-almusal, saad niya nang marating nila ang kanyang silid. At agad ngang hinalikan si Cherry. Na-miss niya ang babae sa araw na hindi ito nakasama dahil nga meron itong sakit. Hindi naman nagprotesta pa ang babae, kung hindi sumabay na lamang. Kapwa nga sila hingal ng matapos. Ngingiti-ngiti siya ng matapos. Pagkatapos, habang napanatili niyang kayakap ang babae at dinadampian ng halik sa labi, pawis na pawis ito maging siya nang makapagpahinga na nga ang babae at saka sila naligo ng sabay. Sa office, binigyan niya ito ng pera para sa dalagita. Sinasabi niyang lahat ng iyon ay bigay niya lamang at hindi kasama sa sweldo. Kinahapunan, katulad nga ng pinangako sa kanyang sarili na ibibigay niya lahat kay Cherry. Pinag-shopping nga niya ito ng mamahaling damit na hindi pa nito naisusuot. Para sa akin to, masaya at nagniningning ang mga mata nito habang hawak ang mamahaling cellphone. Isa ito sa mga pinamili niya. Ngumiti siya at tumango bilang tugon. Nagulat nga siya nang yumakap ito sa kanya habang nakangiti. Habang nagniningning ang mga mata, pinalibutan niya ito ng yakap at lumampi sa pisngi. Ang halik habang nagpapasalamat kung sa itong humalik sa mga labi naman at excited na binuksan ang bigay niyang cellphone. Pasalamat ito't nasa kotse pa sila, kung hindi lagot na naman ito sa kanya. Pagdating nga sa bahay, masaya nitong pinakita kay Hilda ang lahat ng pinamili niya. Nakitang nagselos ang babae at nagtatampong nagtungo sa silid. Kinagabihan nga, hindi kumain si Hilda. Kaya pinatawag niya ito sa library kung saan madalas siyang naglalagi sa bahay. Pagpasok pa lamang, humalimuyak na ang bango ng dalaga. Nakita nga niyang nakasuot ito ng pantulog. Sir, gusto niyo daw po akong makausap. Husky ang boses nito na nagtanong. Ikinagulat pang umupo ito sa mismong ibabaw ng kanyang mesa. Napatitig pa nga siya rito at hindi siya makapagsalita nang pumatong ang isang kamay nito sa kanyang balikat at idinikit ang mukha nito sa kanya. Anong nangyayari kay Hilda? Naitanong niya sa kanyang isipan. Hindi naman ito dati ganito ha. Ngayon lang nagkaroon ng mali siya ang tingin niya rito. Alam niyang maganda ito pero ni minsan ay hindi niya ito pinagnasahan. Wala siyang nararamdamang ganun dito. Sandali nga, ano bang nangyayari Hilda? Tumayo siya sa kinauupuan at bahagyang lumayo sa babae. Baka nag-iinit siya. Ano pang magawa niya rito? Sa halip nga na sumagot, lumapit ito sa kanya at kusang yumakap at humalik nga sa labi. Naamoy niya ang bango nito at bahagyang nag-react ang kanyang katawan. Pero itinulak niya ang babae, subalit hindi ito nagpapigil. Sir, huwag ka nang tumanggi. Lahat mo ginagawa to. Tanong niyang naiinis na dahil tuluyang nag-init ang kanyang pakiramdam. Kasi sir, gusto ko rin ang maganda't mamahaling cellphone. Payagan niyo na ako. Walang makakaalam sir, promise. Basta ibibigay mo rin sa akin lahat. Katulad ng binigay mo kay Cherry. Nangaakit ang boses nito, kaya't hindi na siya nakapagpigil at hinila ito palapit sa kanya at hinalikan nga sa labi. At ilang sandali nga lang, tagumpay nilang nagawa ang bagay na iyon. Tagumpay nilang narating ang dulo. Ano sir, ayos ba? Tanong pa nito sa kanya sa malamig na boses. Bagamat hingali nangaakit, ngumiti siya. Kung alam lang sana nito na pwedeng mangyari, mas exciting pala ito. Salamat, aniya habang nag-aayos ng sarili. Naibsan ang init ng kanyang katawan. Ito man ay nakapag-ayos na rin. Basta sir ha, may usapan tayo. Sabi pa nito sa kanya na naglalambing. Naramdaman nga niyang yumakap sa kanyang likuran. Inagkan siya nito. Okay,
Binigyan niya ito ng makapal na librihin. Nalilibuhin, bilhin mo ang lahat ng gusto mo. At naggawa naman ito ng malapad na ngiti. At masayang tumalikod at iniwan siya sa library. Siya naman ang napapangiti at takang-takang tinungo ang upuan sa lamesa. At ibinalik ang atensyon sa ginagawa niya. Kinaumagahan nga, habang nagbabiyahe sila ni Cherry patungong restaurant, abala si Cherry sa bago nitong cellphone. Tahimik na tahimik habang tila may pinapanood. Naka-headset nga ito kaya't hindi niya marinig ang mga yun. Tinawag pa nga niya yon upang agawin ng atensyon, pero sadyang abala ang babae sa kung anumang pinapanood. Nang dumating nga sila sa restaurant at naipark na ang sasakyan, tsaka niya lang nasilip kung anong pinapanood ni Cherry. Mabilis naman itong pinatay ang cellphone nang napansing doon siya nakatingin at agad itinago sa bag. Nagpatiun na naman itong bumaba ng kotse at hindi na nilingon pa. Napakibit balikat nga siya na sumunod sa babae. Sa monitor, pansin niya ang pagikimaliksi nito sa trabaho at kung dati mahiyain ang babae, ngayon naman naging palakaibigan. Madalas kausap ang kanyang mga staff, lalo na't kapag free time. Kinahapunan, nagpaalam itong aalis, hindi nasasabay sa kanya pag uwi ng bahay. Sabi nito'y magpapadala ng pera sa kanyang inang si Amelia, kaya't pinayagan niya ito at sinabihan na umuwi ng maaga. Inabagan pa nga niyang pagdating nito. Pasado 9:00 na ito nang makauwi ng bahay at agad kumatok sa kanyang kwarto. Excited naman niyang binuksan ang pintuan upang salubungin ito ng yakap at halik. Kung dati nakakadama pa ito sa kanya ng kaunting pagkailang, ngayon naman ay hindi na. Katunayan nga ay agad yumakap sa kanya ang babae at ginantihan ng halik sa labi. Mas maalag sa halik na naghatid sa kanya ng kakaibang init. Ngunit habang ginagawa nga niya iyon, may biglang kumatok sa kanyang pinto. Akma na nga sana itong tatayo. Pero pinigilan niya at kinintalan ng halik sa labi. At sinabing siya na magbubukas ng pinto. Si Hilda ang naroon at mapang-akit na nakatingin sa kanya. Sir, pwede po ba akong pumasok? May pinag-uusapan pa kami ni Cherry. Ipapatawag na lang kita pagkatapos. Utos niya sa babae. Sumimangot nga ito bigla at umabrisyete sa kanya. Okay lang sir, makikinig ako sa usapan niyo. Bumuntong hininga siya at medyo nainis kay Hilda. Hindi pwede, importante yung pinag-uusapan namin. Papatawag na lang kita pagkatapos, okay? Matigas naman niyang saad. Muli nga itong sumimangot at saka tumalikod. At saka nakahinga siya ng maluwag nang mawala si Hilda sa kanyang paningin. Pilit niyang kinalma ang sarili. Bago muling humarap kay Cherry, na natili sa kanyang kama, nakakunot ang noo. Habang nakatingin sa kanya. Anong kailangan ni Hilda, sir? Taka nitong tanong. Pero hindi na niya ito sinagot at mabilis na kinabig upang yakapin at halikan sa labi. Gumanti naman ito hanggang tumagal ng ilang minuto ang kanilang halikan. Pareho nga silang naghahabol ng hininga matapos ng ginawa nila. Kapwa sila ngayon nakahiga sa kama at tinitigan ang isa't isa na may ngiti sa labi. Pareho nga nilang narating ang dulo ng masaya. Hindi na mahalaga sa kanila kung ano ang relasyon na meron silang dalawa. Ang mahalaga ay hanggat nasa kanya si Cherry, sagot niya ang pamilya nito. Nang makapahinga na nga ang babae, tsaka ito marahang bumangon mula sa kanyang kama. Nakangiti pa itong nag-aayos ng sarili. Nang matapos, nagpaalam na sa kanya si Cherry na lalabas ng kwarto. At sinabing bukas na lang ulit. Napapangiti naman siyang sinundan nito ng tingin. Nang mapag-isa, napapikit siya dahil sa pagod. Pero okay lang, dahil ang kapalit naman noon ay kasiyahan. Halos makaidlip na nga siya nang bumukas ang pintuan ng kanyang silid.
Kalaunan, nakita niyang pumasok si Hilda. Alam kong nabitin kayong lahat, mga my loves ko, pero ayan na po ang ending ng ating kwentong ibinahagi sa ating programa, Stories by Love. Shoutout po sa ating mga masugid na listener sa ating programa. Shoutout kay Joel Tingson na taga Rosario, Cavite. Shoutout din po sa ating masugid na listener na sina Angelo Duran Festejo, HID, kay Ariel Ago Ilacap, kay Josephine Amihan, Obet Hoyumpa, JR Miguel, Pampa, Bogi Alihar Patias, Mart Robert Villaruel, Dig Danex, Ramiro Peñaranda, Lolito Ratonil, Willie Malitik, Sandef Ochain, Venzon, Jude Pareñas, Lily or Libby, Delphine Abrugar, Mario Paz, Job Ortaliza, Vernie Evan Santa Ana, Tatan Luyod, Alexander Noza, Esteve Caduyac, Vic Mascarinhas, Valentino Rivera. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating programa. Hanggang sa muli!